atong mga Biblia, Luke 12:49 to 53. Luke 12:49 to 53. Ako na lang mas mubasa sama sa naandan. Can you read it with your eyes and silently while you're reading, while I'm going to read it loud. Verse 49, I am come and send fire on the earth, and what will I if it be ready kindled? But I have an baptism to be baptized with, and how am I straightened till it be accomplished? Suppose you that I am come to give peace on earth, tell you, nay, but rather division. For from henceforth there shall be 5 in one house divided, 3 against 2, and 2 against 3. The father shall be divided against the son, and the son against the father, and the mother against the daughter, and the daughter against the mother-in-law against her daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo, Ginoo. Thank you, Lord, this morning. Ikaw naghatag na mugkusog sa nga namin sa simbahan, sa pagsimba. Lord, thank you for every person that are here in this church building, O God. Na sila, salamat. Lord, I pray that you will bless their hearts, O God, as they listen your word, O Lord. Lord, tabangi ako, wala ko'y mahimo kung wala ka, Ginoo. Lord, kung doon na pa yung wa masave, makadawat sa kinabuhing dayon diha ni Kristo. Salamat sa Sunday School ganina, Lord, nga nagtudlo namo sa kaluwasan nga kompleto diha ni Christ. Thank you ni Pastor Lloyd sa iyang faithfulness. Salamat sa mga ni Pastor King, ni Pastor Jemel, ni Pastor Gilbert. Salamat sa ilang kinabuhi, sa mga church staff o sa mga members of church. Lord, bless me while I'm going to preach your word. In Jesus' name I pray. Amen. O manglingkod mo, dagang salamat. Now, doon ay nag-apply og sundalo. Naglinya na ang mga playay, no? So, kasagaran, they are young people, and they are capable to fight, pero doon ay galinya nga tiguang na kayo. So pag iyan ang akton, siya na interviewon, no, sa officer, yung sa law, pila na imong edad? Sa 80 na. Ingon, di na ka pwede mag-apply law o sundalo. 80 na ka. Wa na gay kay ngipon, Unya mo apply pa kag sundalo. Dili madawat ng way ngipon, mo apply sundalo. Ingon siya, aon sa mandaay ng gubat, pinaakay. So, doon na po yung nag-training o guwan. Paminaw mo yun, kagibilaran, ako nagtuon akong joke. Doon ay nag-training og sniper. Sniper ba? So, ang training o ang trainer, ang ilang training, actual gyud nga pusilon nila, pero unggoy ilang pusilon. Kanang unggoy diya sa kuan, pero tang lisura kay kayo, ngita mig unggoy ditong amo na palit nga yuta dito sa ilang undo. Ikog ra ko nakita sa unggoy, pero yung agtika kay unggoy. Kuyog sila. Pastar, di isa ka pasar pag ang trini dili ka igo sa unggoy. Nya ang unggoy idlas man kayo. Na ni hunong man ang unggoy. Ingon siya kani abot gini. Ingon ang trainer, sige na, sight. Ay, unsa man na, ang unggoy, waagin mo dagan ang unggoy. 15 minutos god, wagon maglihok ang unggoy. Siya, pusila na. Naunsa ba ang trainer ni iya? Ni kisa, pusila na. Isa, sir, sorry sir, di ko kahimo pagpusil. Nga naman, murag naong sa akong papa. So, salamat sa Ginoo. Ano na tayo mga police nga mulaban nato kung batuon ta. Amen? Okay, now, anito sa pulong sa Ginoo. The training of the military need to be tough. Kinahanglan jud nga grabe kanang dili basta-basta nga training. Even for others, it is the cause of their death. No, doon ay mag-training mamatay. Si Pastor Greg, nag-training siya sa Cavite, sundalo sa Navy. Ang among mga silingan nga kuyog niya ni uli. Siya ray nagkapadayon dito og sinuyboy. Pas tangguula sa akong mama. May gaya ang akong papa, pulis. O niya,
ang akong napugoy igagaw nga sundalo, ingon siya, normal ra na. Siya gikulata to, okay ra na kulataho na. Kay normal na sa ilang training. Need to be tough. Why? Aron makahimo sila sa pagdipinsa sa kanato ug sa atong nasod. No, sama sab niana dapat ang Kristohanon dapat lig-on ta aron modaog ta sa atake sa yawa sa atong kinabuhi. Christian, you need to be tough in your Christian life kay gubat ni kining kinabuhing Kristohanon. Unang uban wala na kapadayon because dili sila lig-on ng Kristohanon. Ang pagsunod ni Kristo dili ni basta-basta. Ang pagsunod ni Kristo mubayad kag dakong dili. The message this morning, the cost of not following Jesus. The cost of not following Jesus. Ang dakong dili, ang bili nga dili pagsunod ni Jesus Christ. But I'm speaking about first the cost of following the Lord Jesus Christ. Before ako atong hisgutan ang cost sa dili pagsunod ni Kristo. Karon, unsa may cost kung musunod ka ni Kristo? Ay ingon si Jesus Christ, I am come to send fire on the earth, and what will it be already kindled. But I have a baptism that to be baptized with, and how I am strengthened till it to accomplish. Suppose ye that I am come to give peace on earth. Ingon siya, no, I tell you, nay. Yan ko anon dili magdala og in other hand og kalinaw. Isawa ko magdala kalinaw, but rather division. From the henceforth there shall be 5 in one house divided, 3 against 2 and 2 against 1. Isa tungod nako ang panimalay og 5 ka members, usay 3 against 2 and 2 against 3. Diba, tungod sa atong pagdawat ni Jesus Christ, tungod sa atong pagsunod ni Jesus Christ, adunay division sa panimalay. And it will happen. It is true what the Lord Jesus Christ said in verse 53, the father shall be divided against the son, and the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the mother-in-law against her daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Christian, we need to stand in our faith on the Lord Jesus Christ. Kung diha sa imong balay, na kay anak o na kaday mo puyo diha nga di maglakaw sa kabubuton sa I don't allow my house nga nay bayot o tumboy diha magipon-ipon og laki, magipon-ipon og bayi. Di matakahilabot nila, but you need to be out in our house. Amen? Parang gwa ni mo amen. Amen? Because if you're going to follow the Lord Jesus Christ, you need to be tough. And you need to be stand in the side of the Lord Jesus Christ. Nagunaw nagi ko sa una, unsa ka no kung akong anak magdala og chicks sa balay, magdalag cat sa balay, magdalag tanduay. Di ko kapugong nila. If that house is that's not my house. But I need to stand because I am the father, I am the leader of the home. Na para sa uban, because of Christ, doon ay kagubot sa ilang panimalay. If you're going to stand in your faith, sometimes there is trouble in the home. But that trouble, that's a godly thing nga imong gihimo. Amen? Pero di po na imong balay, ay po pag-isog-isog diha. Nag-abang ra ka diha. Na nag-inom, masuko ka. Nag-abang ra kag balay, na naghantak na skilid, imong awayo na, ay di man na nimo balay. So nag-abang raman ka. Dili. Pastor, yung sa pastor, wala na ko paabangan. Kung ano man, siya naman ko'y nag-inom sa akong giabangan niya. Day, siya ang pikas kwarto may akong giabangan niya, pikas kwarto po na nag-abang. Niya katong pikas kwarto, nag-inom man sila niya. Akong gikasabaan, nasuko man tagiyain ko. Siyempre, kinag-abang raman ka. So, inyo sang tanahon, ang ayan ba mo mubarog, ha? Basi nag-abang ra ka diha pod. Unya compound niya, nag-inom, imong gibadlong. Ayaw mo diya, inom-inom. Ikaw mo iba, makuan din ha. Pero gimong panimalay. That's your house, that's your responsibility. Amen?
nga walay wickedness diya sa imong panimalay. Now, para sa uban, sa ilang pagsunod ni Christ, kagubot sa panimalay, and some it means death. You know, in the Muslim countries, sometimes in the Middle East, mga hard nga mga nasod, like mga communist countries, sometimes sa mga Kristohanon, ikamatay nila ang pagsunod sa Ginoo. Doon ako na-interview nga pastor, ko, how about your, unsa man, ka na save siya, ang akong lolo pastor, ang akong papa pastor, ko, sila karon siya, they're all dead. Why? Kadang masapnan sila nga nagwali. Kulatahon sila. Inigawas nila, magwali lang gihapon sila. Until nangamatay sila sa sakit, nagniwang sila. What a great, great, great honor to have a father like that, to have a grandfather like that. They're willing to die for God. Tungod sa pagsunod nimo ni Kristo, doon ay division sa panimalay. Then Luke 14:25 to 28. And there went a great multitude with him, and he turned and said unto them, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, and his own life also, he cannot be my disciple. Kung imong gihigugma ang imong amahan o ginahan, even sa kaugalingon nimo, dili ka mahimong disciple ni Jesus Christ. You cannot follow the Lord Jesus Christ. He cannot my disciple, and whatsoever that will bear his cross and come after me, I cannot be my disciple. For which is of you intending to build a tower, sit it not down first and count in the cost whether he have sufficient to finish it. So dahil mo sunod ka sa Ginoo, you must count the cost. Kamu mga Bible student, you must count the cost of following the Lord. Salamat ka sa Ginoo nga daghang mga tao nga bisan unsa kalisod ang ilang pagsunod sa Ginoo, they continue serving the Lord. I also remember my mother. Sa dihang nakristuhanon mi, ang among lula, ang iyang mga igsoon, ang iyang mga igagaw, nag-course ka namo, nasuko namo. Grabe gyud. Di ba nako gyud di ba nako malimtan ng naong sa akong lula nga nagtindog dool sa among hagdanan nga grabe kasuko sa akong mama. Nganong nibalhin mig relihiyon, but my mother is willing to die for God. Wala sa simwa siya mo back out. Naunta luoy may pobre may ingon sila kung wa pa mo mag-usab og relihiyon, tabangan mo sa inyong mga parente. But my mother, she decided to serve God, to follow the Lord. Noon sa pulong sa Ginoo, kung dili ka ganing even your own life, di ka willing nga ibaylo ang imong own life sa imong pagsunod sa Ginoo, ye cannot be my disciple. Now, tungod sa atong pagsunod sa Dios, doon ay relasyon nga naguba. Amen? Kung sa doon ay mga butang ay mong talikdan, kaya dili maayo sa usa ka Kristohanon. Dumtan ka sa imong ginikanan, sa imong panimalay, apan ang dili pagsunod ni Kristo, labaw pagbili kaysa pagsunod sa Diyos. It's a very far the price of it. If you're not going to follow the Lord, labaw pa kadako nga kadaot sa imong kinabuhi. If you are not going to follow the Lord, if you are not saved, nya dinhi mo dawaton si Jesus Christ. What a great perdation of your life. Your soul will go to hell and will die in hell, and you will suffer in hell forever because you will not accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. O sa doon ay mga butang ay mong talikdan ini kalibutana tungod sa imong pagsunod sa Dios. Apan ang pagdili pagsunod sa Dios labaw pa kadakog dili nga imong ibayad. You need to count the cost. Kung mong magminyo, count the cost. Kung ako ning minyo ani, tapulan ra ba ni, pero guwapo ni. Kung yung mabangga na, mapilo ang ilong, miserable na ka. Doon ay nagminyo, hasta inigkanta yun, madalag, makuha yung kasing-kasing, pero tanawon niya siya, di man yun guwapa yun, pero inigkanta, ma-inlove siya. Pag minyo na, sige ka, pakantaho lang niya siya. Kanta day, kanta day. Count the cost. Amen?
Young people, count the cost if you get married. Unsa man ni, mo bagini kabubuton sa Ginoo. Ay tawo mog dali-dali. Pasig magmiserable ka mo. Dan ang dili pagsunod sa Dios, grabe kaayo nga daotang butang nga mahitabo sa imong kinabuhi. When you are not following the Lord, it is more far than not following Him. Maybe if you're not accepted Christ, your soul will go to hell and you will suffer in hell forever. Mas dako pa ang kagubot sa imong kinabuhi kung di ka mosunod ni Kristo if you are a Christian. If you are a saved person, if you will decide nga di ka mosunod sa Ginoo, grabe nga kagubot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Na pastor, kagubot karon mosunod ko sa Ginoo because my mother, my family, di sila gusto nga mosunod ko sa Ginoo. Pasag di lang because someday makita nimo ang dakong kalainan. O say magunahon ako sa kagaling. What if my mother wasa mo decide nga mosunod sa Ginoo? What if wala ko mo decide nga mosunod ko sa Ginoo? Unsa kaha ang akong kinabuhi? Thank God that God He gave me victory. Thank God that my mother gitagad sa Ginoo faith nga mosunod siya sa Ginoo. Now what are the costs of not following Christ? You need to count the costs. Maybe you are saved, but you don't want to follow the Lord. You don't want to serve Him. Di ko ganahan mo apel sa choir. Madali mga Kristiyano, wala sila'y pakialam din sa church. Wala sila'y pakialam sa ministry. Usay din sila musimba. Nasayub ka. Doon ay dakong bili kung dili ka musunod sa Ginoo. Maybe makita na sa kaugmaon sa imong panimalay, sa imong mga anak. I always challenge the Brother Rainy, akong driver, Brother Rainy, force your family to serve God. That every Sunday na siya sa church, na naman, someday makaingon ka like my mother, makaingon ka, ang imong mga anak, salamat sa akong lolo, salamat sa akong papa. I learned from him. Umaw ni karon, nag-enjoy ko sa blessing. I have faith in God because I train of somebody na nahigugma sa Ginoo. Fathers, train your children. Mothers, grandmother, grandfathers, train ang inyong mga anak, i-train ninyo sa pagsimba una sa tanan. Amen? And to read the Bible. Wala ang imong apo na imong anak, mga gagmay pa sila, open your Bible and explain them. Nga naman, kana nga mga gisulti nimo, the Word of God, that's the power. Maybe makuha pa nimo makita ang kausaban nila, but someday, the Word of God, dili na mo balik nga kawang sa diyang imong itudlo. Amen? Dilit mo musunod sa Ginoo, mga Kristohanon, you are under God chastisement. Mili bala pa ka maluwas, inusuli ang imong mga sala. Og ayaw isalikwa si Kristo karon. Because the cost for it, kung di ni ka mo dawat sa Ginoo, dili mapasaylo ang imong mga sala, ang imong kalag itambog sa linaw nga kalayo. Now what is the cost of not following the Lord Jesus Christ? Number one, the loss of peace. In Psalm 119 verse 165, great peace have they which love the law, and nothing shall offend thee. Proverbs 16:7, when man's way please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Tinuod na, magubot ang imong kinabuhi kung musunod ka sa Diyos sometimes. Because daghang mga tao nga masuko nimo. Apan kung mapadayon ka na sa Ginoo, ingon sa Biblia, even your enemies makighigala nimo. Doon ay kalinaw unya sa imong kinabuhi sa unahan. And the cause of not following the Lord is no peace of mind. Your conscience will bother you. A Christian who are not following the Lord had no peace in his heart. Kung wa mo sunod sa Ginoo, doon na mo'y kagubot sa inyong una-huna, sa inyong walay kalinaw diha sa imong kasing-kasing. But if you don't have Christ yet in your heart, you don't have peace with God. Pero kung wag yung ka maluwas, wag yung kay kalinaw. Mga tao mo ato sa shabu, mga tao mo ato sa wine, mo ato sa bisyo, because they are looking for joy and peace sa ilang kinabuhi. But they cannot find it
Only in the Lord Jesus Christ ila makaplagan ang tinuod nga kalinaw. Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kung imong dawaton si Jesus Christ, kay imong maluluwas karon, tagaan ka sa Ginoo og kalinaw sa imong kasing-kasing. Because our faith in Christ, we have peace with our faith in Christ, makabatunta og kalinaw gikan sa Dios. And Romans 5:10, for if when we enemies we are reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled we shall save by His life. Kung wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi, you're enemy of God. For it when we were enemies, we reconciled to God. Kung wa pa ka maluwas, wa pa si Kristo sa imong kasing-kasing, wala pa ka ma-related sa Diyos, wa pa ka mahimong anak sa Diyos, kaaway ka sa Diyos. Maybe wala ka mag-consider nga kaaway ka sa Diyos. Pero the Bible says, kaaway ka sa Diyos. Pastor, di naman may kaaway sa Ginoo, pero ang Diyos nag-ila nimo nga kaaway kaniya because wala nimo siya gipangayoy pasaylo ang imong mga sala o wala nimo siya gidawat nga imong maluluwas. But the moment kay imong dawaton si Jesus Christ o imong pangayog pasaylo ang imong mga sala, the Bible says, you have peace with God. You reconcile to God. Pag nagtanaw na ang Ginoo nimo, di na kanya kaaway. Iyan na kang anak. Nga mamatay ka, nga kaaway ka sa Diyos, wa ka makapangayog pasaylo sa Diyos because wala nimo gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas, ini kamatay nimo, muadto ka sa linaw nga kalayo, magantos ka sa walay katapusan. Ang Kristohanon nga nagsunod sa Diyos bisan taliwala sa pagsulay, doon na siya'y kalinaw sa iyang kasing-kasing. Amen? Now Christian, when you are following the Lord, isa pa nata sa mga pagsulay, you have real peace in your heart. Christian, ang makakuha lang sa atong kalipay, sa atong kalinaw, ang atong pagkamaduha-duhaon na kasing-kasing. I don't know today kung naba ka sa trouble ang imong heart. Even na trouble ka sa mga tao nga minahal sa imong kinabuhi because unsa sila, doon na ba sila, doon ay nagpalayo ba sila nimo? Nibalhin ba sila Pinoyanan? Oh, I don't know what kind of trouble you have. Christian, you need to put your trust on the Lord Jesus Christ that all this, tanan nga gitugot sa Ginoo, ang Diyos mo doon ay say katuyuan. Amen? Para doon na kay kalinaw. Doon ay tao nga nagsakay og truck. Nakita siya, naglukdo siya og kanang hubugas ba. 50 kilos. Diya sa dala naglakaw siya. Nakitaan siya sa iyang amigo nga na-pick up. Gihunungan siya. Sa pre, sakay sa pick up pre. Kay bugaat kay na imong bugas. Abi nimo ni sakay siya sa pick up. Nagpadaga na iyang amigo. Sa diya alas luyo pre, sakay. Pick up ba? Luyo. Paglingi sa imong amigo, gibutang niyang iyang bugas sa pick up ana. Kamulong dagan, gibalik niya karga ang bugas. Yan naghawid siya sa pick up. Na Christian, sometimes, ingon anak nga Kriston, we have a God in heaven. Nakabutangan na to sa atong burden. Sa come unto me. Nga nabugatan sa inyong unsa inyong ipasaan. Pero niduol ta sa Ginoo, pero mura tag nisakay sa pick up, pero gipasaan gyapon natong bugas. Hey Christian, you can trust God. Amen. In John 16:33, these things have I spoken unto you that you might have peace in this world. You shall have tribulation, but of good cheer, I have overcome the world. Amen. Kanang imong mga pagsulay, naana, nahibawan na sa Ginoo. Para na sa atong kayuhan, apan ko ng Kristohanon, dili mo sunod ni Kristo, mawala ang iyang kalipay, ang iyang kalinaw, diya sa iyong kasing-kasing. Number 2, loss of joy. When you decided not following Jesus, you will lose your real joy in your hearts. Sa diha nga makasala si David, David said, kasi si David nakasala siya sa Diyos. In Psalm 51 verse
12, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with the free spirit. Wala mawala ang iyang kaluwasan. Sa Lord, ibalik ang kaluwasan. No. Ayang gingon, Lord, ibalik ang kalipay sa akong kaluwasan. Sa dihang luwas ta, anak na ta sa Ginoo. Apan sa dihang makasala ka, bunalan ka sa Ginoo. Di mawala ang kalipay sa imong kaluwasan kung karon nagkinabuhi ka sa sala. Young people, Christian, biyay ang sala. Because of that sin, mo na naghatag o kanang mo na hinungdan nga nawala ang imong kalipay sa imong pagkakristohanon, nawala ang imong kalipay sa imong kaluwasan. All your every day, every night, there's guilt inside in your heart. Biyayang sala, duol sa Ginoo, pangayog pasaylo sa Diyos. Lord, please help me nga makagawas ko nining akong sala. Amen? Ayaw ibaylo ang simba kaysa mga butang nining kalibutan na Christian. If you are not in the church every Sunday, you are not following the Lord. You committed sins against God. Amen? Kristohanon, di na pwede nang musimba, di na pod, murag ukira, kung di musimba. No, we need to follow the Lord. If that kind of Christian, ingon anak ka, usay musimba, usay dili, I will tell you this, you lost your joy of your salvation because it is not the will of God. Now, Christian, get right with God, diya sa Diyos ang tinuod nga kalipay. Amen? Kung nag-alagad ka sa Ginoo, nagsunod ka sa Diyos, bisag pag naapay magbugal-bugal nimo, bisag wapay bugas ka karon, wa kay kwarta na nagdaot nimo nga sakop sa panimalay, you have real joy in your heart. Why? Because it is a gift of God. This is the work of the Holy Spirit nga maghatag kanimong kalipay, kalinaw, diya sa imong kasing-kasing. Number 3, the loss of hope in 1 Thessalonians 1:3, remembering without ceasing of your work of faith and labor of love and patience of hope in the Lord Jesus Christ in the sight of God our Father. Ang atong paglaom, anaalan na Kristo. Kung atong paglaom na aniining kalibutana, now Christian, kung inyong paglaom na sa kwarta, inyong paglaom na sa tao, na sa imong anak, sa mo graduate na niya akong anak, madoktor ni, maabogado ni, basta, nindot na kayo ni. No! Put your trust, your hope, diha sa Ginoo. Ayaw ibutang ang inyong paglaom, nining kalibutan. Unsa ka kaluoy kayo, if your hope, naalang nining kalibutan. Kining kalibutan sunugon sa Diyos. Iniguman sa rapture, iniguman sa tribulation, doon ay bagong langit o bagong yuta. This world, we don't have hope. The real hope is in heaven. Salamat nga nakasiguro to sa kaluwasan. In Proverbs 10:28, the hope of the righteous shall be gladness, but the expectation of the wicked shall perish. Ang wicked, ang iyang expectation, na hayahay siya, mawala. Sa una siyang people pa ko, doon ay mga Kristohanon, nga musulti sila nako, grabe silang mga damgo. Kunya ako, maminaw lang yung taong ko. Bato sila sa gawas, ito sila magtrabaho, muhumon sila doktor, abogado, grabe yun. Because their parents can't afford ang gasto nila. Pero, nakita na ko sila karon, unsa sila ka, wagin matinuod. The expectation of the wicked shall perish. Because sila, mga backslider kayo. Way tarong simba. Kung ay gwapo, manguyab nila, sungton. Bisag unbeliever. Hala, wag yun, pagtagad. Why pagtagad sa Ginoo ang ilang kinabuhi? Pero diha sa among simbahan, makita nako tong mga tao. Mga young people nga kauban ako sa una. Ang amo na yung damgo nga, maminyo mi, magtarong mi kaminyo, muadto mi sa simbahan. Ang akong ginuhuna sa una na ako, tulo ka karsunis.
ug tulo ka t-shirt, bahalag crispa. That every Sunday, that's my dream with my wife, kung na ako'y asawa, na ako'y anak, then early in the morning, magkuyog mi sa simbahan. That's all. Wala ko magununa, I know, wala ko magununa, unsa diha ang akong kaugmaon, financially, apan maigsoon ko sa Ginoo. The hope of the righteous shall be gladness. Amen? Hey, young people, pangalagad lang mo sa Ginoo. Pagdamgo mo nga mga lagad mo sa Ginoo. Nga doon na mo'y pamilya, nga matinud-anon din sa Ginoo. I will tell you this, the hope na sa Ginoo. Pero backslider ka karon, siya kagdamgo, inigmatani mo, wa na imong damgo. It's proven. Because that's what the Bible says. The hope of the righteous shall be gladness. Kalipay ang imong sangputanan. Pero sa mga wicked, mga taong, mga backslider, walay gugma sa Diyos. Your expectation, ang imong damgo sa kinabuhi, will perish. O sa duol sa Diyos, na Lord help me. Ang akong damgo, Lord, mga lagad ko nimo. Ang akong damgo, Ginoo, nga matinud-anon ko nimo, nga usa ka Kristohanon. The Bible says, all these things shall be added unto you. Amen. Now, if you are truly saved, God can bless you if you're not going to follow the Lord. Young people, if you don't want to follow the Lord, you will lose your hope of God's protection and God's blessing. Kung wala pa ka maluwas, you don't have hope na makaadto ka sa langit kay wala kay Kristo sa imong kinabuhi. But today, you have hope to be saved. Kung imong dawaton si Kristo karon, imong hinusulan ang imong mga sala, o gunya imong siyang dawaton, nga di ka mo biyan ning balay tigumanan, nga di na mo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Tungod sa atong pagtuo sa pulong sa Dios, nakabaton tag paglaom. O ang pagtuo nato sa Diyos mo'y naghatag natong tinuod nga paglaom. The cause of not following the Lord is the loss of real hope. Now, Christian, ang atong paglaom diya sa Ginoo. Now, mga ginikanan, ayaw mo pag-una-una. Ang akong paglaom sa akong anak, nga maka-eskwela ni, yes, nahanglan sila maka-eskwela. Pero imo silang pagsagdan, nga di sila masimba, I will tell you this. Daghan nakahumag-eskwela sa mga young people pa mi. Naka-abroad pa sila. But the end of their life, there is no good thing nga ako makita sa ilang kinabuhi. Because our hope naaragyod diha sa Ginoo. Number 4, the loss of the purpose of life. In Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel purpose in his heart. The purpose of his heart, that he would not defile himself with a person with a king's meat, nor with a wine, with a drunk. Therefore, he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Si Daniel, ang diyan agad sa iyang kasing-kasing, nga di niya hugawan ng iyang lawas sa pagkaon, sa mga gihalad, sa mga Diyos-Diyos. And then, in Acts 19:21, after these things were ended, Paul purposed in the Spirit when he had passed through the Macedonia and Achaia to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. Paul purposed in the Spirit. Paul knew that the purpose of God in his life. Kabalo si Paul, unsay kabubuton sa Diyos sa iyang kinabuhi, specifically. Si Paul niagi siya kalisdanan, niagi siya grabe nga mga problema sa kinabuhi. Gilatigo siya, napriso siya. Pero wasa na priso kay nangawat ha? Wasa na priso kay nakapatay? Wasa na priso kay nanguyab siya? Niya gipapatay niya yang karibal? No. Si Apostol Pablo na priso siya because he preached the word of God. Amen? Pero malipayon siya. Mawala ang imong kalipay kung mawala ang imong katuyuan sa Diyos sa imong kinabuhi. If you are not following the Lord, mawa ang katuyuan sa imong kinabuhi. Ang Kristohan nga dili mo sunod sa Diyos, mawala ang katuyuan sa Diyos sa iyang kinabuhi. God has a specific purpose to every person in this planet.
God has a purpose why you are here this morning. Anong naakakaron? Kuha ka maluwas. Ang katuyuan sa Diyos, why you are here? Gusto sa Diyos nga maluwas ka. Nawato nimo si Jesus Christ kay imong maluluwas because maabot ang panahon nga kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi. If you are not saved, wala pa Kristo sa imong kinabuhi, wala pa nimo gidawat si Jesus Christ kay imong maluluwas, wala pa nimo gipangayog pasaylo ang imong mga sala. Ini kamatay nimo ang imong kalag tambog sa linang o kalayo ug mag-antos ka dito sa walay katapusan. It is not an accident that you are here in the church. God has a purpose. Now, Christian, doon ay katuyuan ang Diyos sa imong kinabuhi. A special purpose. Specifically. Ayun ka, Pastor, ikaw na katuyuan ng Ginoo. Ako, wala. Bisag asar ko ani. No. Every person is special in the sight of God. Apan sa diha kay imong pangitaon ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi ug imo ning trabahoon imong matagantaman ang grabe nga satisfaction sa imong kinabuhi, ang kalipay sa imong kinabuhi. Yes, of course, nowadays I'm so busy. Grabe ko ka-busy, maghimog mensahe, magwali dito sa gawas, mag-travel. Sometimes I complain to the Lord, Lord, what I'm doing. But when I remember God's purpose in my life, I enjoy doing it. Ko Lord, salamat nga imo ko gigamit. And nakita na ako. Doon mga tao, Pastor, salamat, Pastor. I mean, usay mo gano'n ako, kuanan siguro ko ani, gibulatikan na ko ani. Pastor, salamat ko sa imong wali, Pastor, katong dito ka, nagwali ka. Now, that's the reason why nani karon nakapalit ko ani nga building, nakapalit ko ani because I listen to your message. As a Christian, dapat masinso mo aron makahatag mo dako sa misyon para maluwas ang inyong mga parente. And thank God about that. Christian, God wants to use you. Find the purpose of God in your life. Maybe God's purpose sa imong kinabuhi, nga magwali ka sa pulong sa Diyos. Mahimo kang pastor. Maybe God's purpose of your life, mag-support ka sa nagwali sa pulong sa Ginoo. Amen? If God gusto ka sa Ginoo, himoong Christian businessman, gusto ka sa Ginoo nga iyang purpose sa imong kinabuhi nga maglimpyo ka diri sa church. Pastor, limpyo lang. Dako na atubangan sa Ginoo. Ako niagi kog janitor sa church. Yan to mi dito nagwalit sa Bukidnon, natulog ko dito sa Cagayan. And then doon ay mga tao akong giimbitar. Dito minanga ako sa langina, dito ko sa ila nagworking ko. Ilang Pastor Willie. Kadlawon pa ko mumatan ako kay maglimpyo ko sa simbahan. Doon na kay kasing-kasing ng mga lagad sa Ginoo. So unsa nga klase nga pagpangalagad mo na gipangita sa Ginoo. Amen. If you want to serve God, be humble. Because that's God's purpose in your life. He cannot use you mightily unless magpaubos ka. Amen? Dunay pastor. Yung sa kinsay magpagamit sa Ginoo, forward. Mga dagkog lawas na forward. Ang usa, ingon siya, Pastor, ni forward ko. Kay gusto ko nga himuon nimong advisor sa church. Ay igsoon ko sa Ginoo, God is looking for a servant. Amen? Not a manager. Apan ang Diyos sa saktong panahon, ibutang ka sa Ginoo din na, young people, Bible student, be a servant. Amen? Now, Christian, pagita ang katuyuan sa Diyos sa imong kinabuhi, I'm sure God has a specific purpose sa imong kinabuhi. Number 5, last, the loss of eternal life. Ang kalibutan karon, they invested millions, billions of dollars every year to find some planets to live. Aron dili mawala ang existence sa mga tao because they knew that our planet will not last forever. According to science, pabot ang panahon nga atong adlaw mo init siya pag-ayo. Nga wa na unyay magkapuyo sa kalibutan. And it is in the Bible nga atong kalibutan sunugon.
Wa na nga atong balay, masunog na. Wa na'y tao nga mabuhi din eh. And nagdingkamot ang mga scientists, ang mga dato nga nasod, nga makita sila balhinan nga planet. Ingon sila, there are millions of planets nga pareha sa ato. Ang problema lang, perting layo Iniglakaw na to dito, muna, nag-imbento na sab sila nga mga tao matulog. Aron ning-abot, makamataba, inig-abot, tuwa na dito. Paano igsoon ko sa Ginoo? Tungod kay wa sila kabalo sa Biblia. They invested so much in research to stop the process of aging. Aron ang tao dili mamatay, apan napakya sila because God designed this body to die. Madelayed lang, pero magkadagan ng sakit. Yung ko sa akong asawa, Jim, mahadlok magkumatiguang ko. Naman si Pastor Henry dire, mas dako-dako manigidad nako. Kay wa pa ganing ko, wa pa perti pag yung layuan ako, magsaysinta naman ko this year. Pero daghan kay sakit nasing kadugangan kada tuig. So nawala man ko'y butod sa tiyan. Karon di na magkumpiyansa sa imo butod ng tiyan. Patakagkaon, magkalibanga na, ikaw mo sakit sa tiguang. Sakit na ang likod. Kuha man sa una, bisag hapit ako magsaysinta, kusog magkumdulag basketball. Sakit na ang tuhod. Apang nagsoon ko sa Ginoo, inigbalik ni Christ, ug kuhaon ako sa Ginoo, I have a new body, hindi na magsakit ang tuhod. Wa na'y migraine. Hindi na magkalibanga. Amen? But God offers us eternal life without end. Ang mga tao nakita sila punuyanan, nag-research sila, ngaron usaon nga ang tao dili mamatay, prolong pa yung kinabuhi. But God offers us eternal life, a life without end, a perfect body. In Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Adunay kinabuhing dayon nga gi-offer sa Dios sa mga tao. Adunay bagong langit ug bagong yuta nga mopuyo ta dito sa walay katapusan kuyog sa Ginoo. Ang silot sa sala kamatayon ay kaduhang kamatayon dili nga kalayo apan ang Dios nahigugma kanato iyang gihatag iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ aron mo bayad sa atong mga sala. Og ang tanan nga motuo ni Kristo makabaton sa kinabuhing dayon. In 1 John chapter 5 verse 1, and this is record that God hath given us eternal life, and this life in His Son. In Titus chapter 1 verse 12, in hope of eternal life which God cannot lie, promised before the world began. Dunay tay tinuod nga paglaom sa kinabuhing dayon, kay Diyos dili siya makakon. Ang Diyos dili siya mamaka. Kung nagsaad sa kinabuhing dayon. Now, maybe this morning, mayroon ka, Pastor, I want to have eternal life. I want to be saved. I want my sin will be forgiven. Jesus waiting for you now. Dawata siya karon. Ay imong buhaton ipataas lang imong tunga kamot, imailan. Nga imong dawaton si Kristo, nga imong maluluwas. Manindog ta palihog, maghimo tanig invitation. While the piano will play very softly, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, na nawali na imong pulong. Lord, I pray that you will touch every heart, even the Christian. Isang Panginoon, kung doon namin bisita, bisita karon nga masave. I ask the Holy Spirit to convict every heart. In Jesus' name I pray. At ayon sa pagtindog, biyong ang mata, duko sa ulo, para sa among mga bisita karon. Dawata si Kristo nga imong maluluwas, ayaw sa isalikway. How can you escape? Dili nimo gikan sa linaw nga kalayo, kung dili nimo dawaton si Kristo karon nga imong maluluwas. Mimay ka, Pastor, I want to be saved. Gusto ko maluwas, dawaton ako si Kristo. Gusto ko nga makapangayo kong pasaylo sa Diyos sa akong mga sala. Akong saligan si Kristo karon nga mahimo na ako nga maluluwas. Itaas lang imong kamot, imailan nga imo siya dawaton na doon. Ay, ikaw lang, raise your right hand. Dili ni mahimo, dili ni pagpamembro sa simbahan. Amen. Ano na may ikadua? Taas imong kamot, ikadua.
Pastor, I want to be saved. Ano na ba? Patasin mo kamot. Ayaw ka ulang. Raise your right hand. Pastor, nawato na ko si Kristo. I give you your more seconds. Amen. Ano na ba ikatulo? Now, sunod mo ni pag-ampo. Kato nagpatasin kamot silently while you are standing. Sunod din nga pag-ampo aron madawat nimo si Jesus Christ. Sunod din pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo. Katong nagdawat sa Ginoo, katong nagpataas ang kamot. Bisag wa ka magpataas, pero gusto ka mo dawat sa Ginoo, sunod din nga pag-ampo. Ginoong Hesus, sunod din nga pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong papakamatay sa krus. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Salamat sa mga kamot na nagpataas. Para sa mga Kristohanon Christian, the cost of following the Lord, dunay usahay kagubot sa imong kinabuhi. Agad sa mga tao nga masuko nimo. Maybe one of your member of your family. There is a cost of following the Lord. But not following the Lord Jesus Christ, it is most costly than following the Lord. It is most costly if you will not follow the Lord. Maybe God speaking to your heart, make a pastor, I want God to bless ako kinabuhi. I'm willing to pay the price to follow the Lord. Please come, kneel down to the altar, talk to God. Maybe you have burden in your heart. Lord, give me peace, joy, release the things na wala makapaybayan sa Ginoo. Will you come? Will you come? Thank you. Please come. Just talk to God. Kamu diya sa likod. Can you come? Kamu diya sa likod. God wants you to come and just talk to Him. Kneel down to the altar and said, Lord, help me. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Sa imong kaayo na mo sa mga panalangin, Ginoo, nga imong gibubusa mo kinabuhi. Lord, salamat kayo, Ginoo. Doon ay mga tao, Lord, nga amo sila nahimong example because they are following you. And with the great cause sa pagsunod nimo. But Lord, among nakita, ang dili pagsunod nimo, mas grabe pa kabili nga nabayran sa mga tao. Lord, salamat sa duha ka kala nga nagdawat nimo. Lord, bless these people that give more. Bless them, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated.